So, nandito naman ako sa aking programa, ang katotohanan na layunin ay pagsain ng mga maling aral upang wala nang maikayat ang mga mini na mga mangangaral na walang iba kundi ang mga pastor upang maging kaanib sa kanila. No? Wala na silang maakit kung ating mapuksa ang mga maling aral. Kasi mga kapatid, ang layunin ng mga pastor ay ang layunin ng diablo na ang lahat ng tao o kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Kaya tayo magsumikap, tayo mga Katoliko, mag-aaral tayo sa ating mga doktrina upang maitulong natin ang katotohanan. At sa pamagitan niyan, wala nang maakit ang mga uwan ng mga ngaral na wala ba kunya mga pastor. At saka dahil wala na silang maakit pa, sila ay dahan-dahan na mamumura sa mundo. Yan mga kapatid ang ating maintindihan sa ipinahayag ng ating Panginoong Diyos sa pahayag 7:9 na darating ang araw na ang makakapasok sa kaharian ng Diyos ay hindi mabibilang. Ibig sabihin, marami ang bumalik sa simbahang Katoliko. At ibasahin na. City 9 hanggang 10. Tapos hindi nakita ko ang takumpanon sa katauhan na wala'y makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nason, banay o katauhan, kung nagmarog sa atubangan sa trono o sa nating sandero. Ang ating Panginoong Diyos. Nagbiste sila puti o nagbit-bit o mga palwa. Sino man yung mga tao na nagdadala ng palwa tuwing Kwaresma. Naningmit sila sa paglingon ang atong kaluwasan na gikan sa atong Panginoong Diyos na naglingkod sa trono o gikan sa nating kardero. Kaya kung maraming mga Katoliko na aware na sa ating pananampalataya o marami ng mga safe day, dahan-dahan na mabumura ang mga pastor o mga sikta sa buong mundo. Kasi, at balikan, kung ang mga matanda na ng mga kanib sa mga sikta ay mamatay at ang iba ay bumalik sa simbahang Katoliko, dahan silang mabumura kasi wala naman silang maakit sa mga Katoliko na umanib sa kanilang grupo. Kaya ang aking panawagan sa lahat ng mga Katoliko, maging aware tayo mga kapatid sa ating pananampalataya upang matulungan natin ang lahat ng mga tao na hindi pa nila alam ang katotohanan. Yan mga kapatid, upang mapuksa natin ang nais ng diablo na maimpyerno ang kaluluwa na siyang dinadala ngayon sa mga sikta, mga founders at saka sa mga pastor. So yan. So, ang aking topic na yun mga kapatid ay yung nasulat sa aking aklat na My Lecture, My Guide na kailangan din natin magalaman tulad ng ni San Abraham, sino siya. So, ang aking topic na yun, patungkol ni San Abraham, sino ba si San Abraham? Kasi sa pamagitan ng pagkaalam natin sa ni San Abraham, masagot natin ang mga atake ng mga protestante, bakit tinatawag na ama ang mga pagpali. Dito, magagamit natin ito mga kapatid, yung kalaman natin patungkol ni San Abraham. So, si San Abraham ay yung pinili ng Diyos na maging alige sa kanyang sangkatauhan. No? So, sa simula, ang kanyang pangalan ay Abram. Ngunit nang siya tinawag ng Diyos o pinili ng Diyos upang siya gawing ama ng lahat ng bansa, ang kanyang pangalan ay naging Abraham. So, ito ating sign ha. Hindi ko na nagay dito. So, Genesis 17:5, no? Ating sign ha. Na si San Abraham ay ginawang ama. Ginawa sa Diyos na ama sa lahat ng bansa. Kaya dito masagot natin ang mga object o pagtutol ng mga sikta na tawaging ama ang mga pare. At basahin na Genesis 17:5. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram o dili Abraham na, kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nason.
So, pinalitan ng Panginoong Diyos ang pangalan ni Abraham sa pangalang Abraham, na ang ibig sabihin ay ama sa lahat ng bansa. So, dahil dyan, si San Abraham ay tinawag na ama sa New Testament, kahit sa New Testament ni St. James, no? At insahin ng Santiago 2:21. So, kung totoo pa ang sinasabi ng mga sikta na bakit tinatawag natin ama o wala nang tatawaging ama, bakit ang Diyos ginawa niyang ama sa lahat ng bansa si San Abraham? At basahin ang Santiago 2:21. At basahin din natin mga kapatid ang mga ginagamit ng mga pastor sa kanilang pagtutol patungkol sa pagtawag nating ama sa mga pader. Basahin natin yan, no? So, okay. Santiago 2:21. Dito malinaw na tinatawag ni San Abraham na ama at tinatawag ni St. James na ama si San Abraham. Santiago 2:21. Sa unsa bang pagiha ang atong amahan na si Abraham giisip sa Dios na matarong? Dili ba tungod sa iyang mga buhat sa paghalad niya sa iyang anak na si Isaac dito sa halaran? So, si St. James ay tumawag ni San Abraham na ama. So kung ang mga Protestante, tama pa sila sa ilang sinasabi o sa kanilang pag-intindi sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verse 9, na wala na tayong tatawaging ama, bakit dito si San Abraham ay ginawa ng Diyos na ama sa lahat ng bansa, at si St. James mismo, isa sa mga apostol ng Panginoong Diyos, ay tumawag ni San Abraham na ama. So, malinaw, no? Malinaw. Pero basahin mga kapatid ang batayan ng mga sikta sa kanilang pagtutol sa pare, bakit tinatawag itong ama, no? So, ating basahin San Mateo 23:9 na ginagamit nila. So, San Mateo 23:9, ito ang batayan ng mga sikta na hindi raw tatawagin, wala raw sino mang tatawagin ama. Pero kung baliktarin natin sila, pero basahin mo muna ha. 9. O dini sa kalibutan ayaw tao nga si bisan kinsa nga amahan. Kay usara ang inyong amahan nga ato sa langit. Dito mga kapatid, ibinatay ng mga pastor ang pagtutol nila sa simbang Katolika sa pagtawag na father sa mga pare. Pero baliktarin natin sila. Kung totoo ang kanilang pag-intindi na dito sa mundo wala na tayong tatawaging ama. Pero bantay tayo sa grammar mga kapatid ha. Ang ginagamit din ang amahan ay capital letter A. Ibig sabihin, yan ay patungkol sa Panginoong Diyos. So kung baliktarin natin, kung wala na tayong tatawaging ama, ayon sa kanilang pag-intindi, bakit tinatawag nilang papa ang asawa ng kanilang ina? Yan. So, mali ang ilang pagkaintindi, pero bakit mali? Kasi sila isikta, piki sila na grupo ng reliyon. So, mali yun sila. So, malinaw na si San Abraham ay ginawa ng Diyos na ama sa lahat ng bansa. At dahil dyan, tinatawag siya ni St. James na ama. So, mali ang pag-intindi sa mga sikta sa nakasulat sa banal na kasulatan. Mali. Now, si San Pablo ay isang pare at siya ay naging ama sa pananampalataya. 1 Corinto 4:15. Kung totoo ang sinasabi ng mga pastor na wala na, kung totoo ang pag-intindi, kung tama ang pag-intindi sa mga pastor sa nakasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verse 9, na wala nang tatawaging ama, bakit tinatawag si San Abraham na ama? O bakit, nalito, no? Pero bakit si San Pablo ay naging ama sa pananampalataya? Atin basahin, ha? Kay bisan pa kung doon na kamoy 10,000 ka mga matutudlo di akang Kristo, o sa lamang ang inyong amahan, capital letter ang A. Ibig sabihin, para sa Diyos. Kaysa inyong kinabuhi na kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. Small letter ang A. Ibig sabihin, iba ang ibig sabihin ni San Pablo sa kanyang pagiging
ama sa pananampalataya. Hindi yung ama bilang Diyos. Ito, aking usahin. Muli. Nahimo ako nga inyong amahan, pinagi sa akong pagdala sa mayong balita, nganha kaninyo. Oh. So, malinaw na mayroong tatawaging ama, ngunit hindi bilang Diyos, kundi bilang ama ng pananampalataya. Tulad ni San Abraham, ama ng sa lahat ng bansa. So, aking balikan ng St. James, no? Baka dito na ang sinasabing sa pagtuo. Okay. Dahil din. So yan siya, San Abraham, no? Siya ay ginawa ng Diyos na ama sa lahat ng bansa. So, hindi natin yan kalimutan, no? Kailangan alalahanin o ating palaging isipin yung mga patriarchs. Parang sila ay nabilog sa tinatawag na patriarchs, no? Mga patriarka. No? Ito pa. Ay, no? Sa Roma 4:11, Bibel, so yung ang pare ay amahan at ating ama sa pananampalataya, ibig sabihin sa spiritual matters. At si San Abraham, ayon kay San Pablo, ay ama ng espiritual nating ama. So, Roma 4:11. Ito ang aking iniisip kanina, no? Ito ang sinabi. Kay gituli siya, human siya mutuo sa Diyos. O ang iyang pagkatinuli, maitimaan na hangtod sa iyang natungod sa iyang pagtuo. Natungod sa iyang pagtuo, ang Diyos miisip kaniya nga matarong, bisag wala pa siya tuliya. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Diyos. Imagine, espirituhanong amahan sa tanan na mutuo sa Diyos. And this is New Testament, Roma. Sulat para sa Roma. So, malinaw. So, ito ang ating gamitin pagsagot sa mga sikta na umuusik sa pagkilala natin bilang ama ng pananampalataya sa mga pare. Magamit natin ito. Ito pa, si San Pablo, dahil sa Ebanghelyo, sinasabi niya o pananampalataya, kinilala niya si Philemon, San Philemon, na kanyang anak sa pananampalataya. At ibasahin ang Philemon Onoses. Ito ang sinabi. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo, nga akong anak niya kang Kristo. Si Onesimo dahil si Philemon, no? Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo, nga akong anak niya kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo, samtang gibilanggo ako. O si San Pablo, nahimo amahan sa pagtuo. So, ibig sabihin, mali ang mga pag-intindi ng mga sikta na ang pare ay hindi tawaging ama. Mali sila, no? Pero aking balikan, siyempre mali, kaya sikta naman sila. Wala sila sa katotohanan. No? So, yan si San Abraham, at importante natin malaman mga kapatid, o dapat pa rin natin pag-aralan ang patungkol sa mga tao sa New Old Testament na mayroong mga malaking papel sa sangkatauhan ng Diyos. Yan, no? Ito ba? Yung patungkol ni Adan, no? Akin itong balikan, yung patungkol ni Adan. Kasi ang mga modernist ngayon ay nagsasabi na hindi totoong mayroong Adan. Pero bago yan, basahin ko itong isa, yung tining abugho, mga bughuta sa tumasawa. Importante yung mga makamalutang na abagin sa Biblia. Sa Sirach 9:1, gingon nyo din nga ayaw pagsilos ng imong asawa.
Ayaw pa. Maliban kung anong totoo ngayong ginawa. Pero yung pag-iisip mo lang, kasi masyado ni mo siyang minamahal at dahil yan, mayroon kang kahit saan siya, masama ang iyong pag-iisip, huwag mo yan gagawin. Kasi yan ay pinahayag na ng Diyos at ibasahin mga kapatid ang sila 9:1. No? Inarrange ko ito kapatid. No? Upang mayroon akong mga leksyon na nangailangan dito, aking makita na yun. No? So sila 9:31 ay sinabi nito, ayaw pangabugo sa asawa nga imong higugma. Di kita silo sa ato asawa mulakaw mo mga bana. Daw panay ko na una. So ayaw pangabugo sa asawa sa asawa nga imong higugma. Magtudlo ka lamang niya sa pagbuhat niya itong makadaot kanimo. Kung mangabugo ka, sabal kang nagtudlo sa imong asawa nga magbuhat o dili maayo. Munang careful po ta, no? Wala mga iso na kung i-dasigin ninyo, basa yung Biblia. Ako, diurot mo na ako ibasa ng Bible, niya akong ipang-take note sa makatabang, anong magamit pagtudlo. Dahil niya ka itong mga pangutana po sa uban na akong makitaan, ako po na isulat sa akong di-arrange sa libro. So, kung malikaw na, ayaw pangabugo sa asawa nga imong igugma. Magtudlo ka lamang niya sa pagbuhat niya itong makadaot kanimo. Siyempre, sige kang pagsilo sa imong asawa, bisa magbuhat mo ng asawa, buhat na nagdautan, mo nang iwasan po na ito na mga igsoon, no? Nindot po na mga sayra na ito. Now, dito tayo ni Adan. Kasi maraming mga tao nga nagsasabi na o mayroong mga Katoliko ngayon na nasa grupo ng modernist na secretly nanodlo o against sa simbahan. So aking tutukan na tinalakay ko man na ito, pero hindi yung focus. So dito, focus tayo. Sino ba si Adan? Totoo ba na mayroong Adan? Kasi yung mga modernist, yung mga Katoliko, si Iblis pa ang iba dito sa Panabo, nagsasabi nga, hindi totoo na mayroong Adan. Yan ay bit lang istorya na sa simbahan para musuot ang anay original sin. Sus, Ginoo. So aking tatalakay na yan mga kapatid, no? Gamit ang mga nakasulat sa mga kasulatan at saka yung sa CCC, official teaching natin sa simbahan. So, dito sa mga kasulatan, ipinayag na ang Diyos ay naglikha ng isang tao. No? At siya ay pinangalanan ng Adan. Atin sa mga kapatid, ang Genesis 1:26. Dito, malinaw na ipinahayag. Kahit natalakay ko na ito, no? Pero aking i-plaster lang. No? Aking i-plaster. So ito, no? Genesis 1:26. Kung makasugat kayo, makaharap kayo ng mga Katoliko na modernist, magsasabi na inayon na niyang istorya, matubag na ninyo, no? So dito, unyami mo na usap ang Diyos, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Dilikha ng Diyos ang tao tulad sa kanyang wangis. At sino ba yung unang tao nilikha ng Diyos? Wala iba kundi si Adan. At inasahin mga kapatid, ha? Ang Genesis 2:7 na naglikha ang Diyos ng tao mula sa lupa. At inasahin, ha? Genesis 2:7, unyami po ang Ginoong Diyos o Giyota o nagbuhat siyang tao. Gikan niini. Diyoy pa niya ang buho sa ilong sa tao nga makapabuhi gininawa o ang tao na kabaton o kinabuhi. Malinaw. Okay. Now,
At ito ay, siyempre, walang iba kundi si Adan. At inasahin mo kapatid ang Genesis 5:5 na pero dito, okay, Genesis 5:5, ibinayag na totoong mayroong Adan kasi siya ay 930 taong gulang. So, nakadaidan ng istorya lang, no? So, dinasahin na meron ako hinanap. Okay, dahil tayo sa Genesis 5:5. Itong, anong sinabi? Maukini ang sa uno, maukini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Imagine, mga talaan sa kaliwat ni Adan, no? Sa 5:5 sa uno, maukini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan, ang tao nga gibuhat sa Dios ingon gayud kaniya, malinaw. Ay sa 4, human matao si Seth nakabot pagayon si Adan og laing 800 ka tuig. Og nakaliwat usab siya ubang mga anak, namatay siya sa panuigong 930. So tinaw nga dunay Adan. So kana mga modernis o ubang sikta po na dili mo to Adan naman. Dili maunang ilaha, no? Mali sila. Ang pinakasakit mga kapatid, ang mga modernis ngayon na nasa loob ng ating simbahan, ang iba pa ay mga safety. Nangaral sila na hindi totoong mayroong Adan. Kasi ang Diyos ay gumawa ng tao kahit sa anong bansa. Grabe. Grabe, no? Muna gingon mga iyan sila ang sinasabi, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, na ang pinakamasamang kaaway ng simbahan ay nasa loob lang ng simbahan. At ibasahin ang San Mateo 10:36. Ito mga kapatid. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. At bakit sinabi ko na ito ay patungkol din sa simbahan? Kasi ang simbahan, mga kapatid, tayong mga kaanib sa simbahan at tinayo ng Panginoong Hesus, ay inahalintulad tayo sa bahay ng Diyos. At ito sa akin, mga kapatid, ang Efeso 2:22. Ito ang sinabi. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay di nagpuyo ang Diyos pinagi sa iyang espiritu. So, ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, ang pinakamasamang kaaway ng simbahan ay nandyan sa sulod ng simbahan. Yan ang mga modernis na nagsasabi na hindi totoong mayroong Adan. Now, aking basahin mga kapatid ang Gawa 17:26. Kasi sinasabi ng mga modernis, ang Diyos ay gumawa ng tao sa kahit anong bansa. Grabe, satanic ay modernis, no? Niya sa sulod sa simbahan. At basahin mga kapatid ang Gawa 17:26. Ito ang sinabi. Upang malaman natin kung totoo ba ang sinasabi ng mga modernism na grupo na gumawa ang Diyos ng tao kahit sa anong bansa. Ito, sa 26, gikan sa usa ka tao. Sino ba yun? Si Adan. Gikan sa usa ka tao, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Ibig sabihin, ang lahat ng tao na nandyan ngayon sa kahit anong bansa sa buong mundo ay galing sa isang tao na walang iba kundi si Adan. Kasi si iba ay galing siya ni Adan, gusok siya ni Adan. Ano mas Tagalog ang gusok? Aking basahin din yan, ha? So, gikan sa usa ka tao, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daanan niyang gilatid ang mga panahon o mga utlanan sa mga dapit nga ilang nipuy-an. So paano maging totoo ang mga modernis na ang Diyos ay gumawa ng tao kahit sa anong bansa? Na malinaw mga ipinahayag dito sa Diyos sa pamagitan ng gawa ng mga apostoles na nilikha ng Diyos ang lahat ng tao sa pamagitan ng isang tao. Si iba ba ay galing ni
galing ni Adan? Yes, hindi na gawa pa ng tao galing sa lupa ang Panginoong Diyos. Siya lang. At ibasahin na sa iba ay galing sa gusok ni Adan. Gawa 3:21 hanggang 22. Unya, ipakatulog sa Ginoong Diyos ang tao. Kung samtang ninanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Diyos o gusok o pulihan niya kinig unod ang maong gusok, gihimo niya nga usa ka babae o ginala niya ang babae ngadto sa lalaki. Malinaw na ang lahat ng tao ay galing, ginawa, nilikha ng Diyos galing sa isang tao na kanyang nilikha mula sa lupa na walang iba kundi si San Adan. Malinaw, pero anong sinabi ng mga modernes? Ang Diyos ay gumawa ng tao sa kahit anong bansa. Saan naman tao ng mga kawana? Paghamit mo po sa demonyo na yung ubang masayip niyon, no? Nang-ampo kita mga isoon, palagi din tayong magdasal, ampo yan. Ay, naaalagin sa ang pinakagilaan na kaaway na to, nara sa sulod sa atong simbahan. Mao na ang giingon din ni sa Lusti sa Lunika, nga ang demonyo mulingkod sulod sa simbahan. Adi ba sa'yo na? Dos Tesalonica 1:10. Parang nakalimot ko, no? Pinasaya na. May gabiro, may kaya nakakuhan gabiro, no? Na ay Adan unang tao, ihimo sa Ginoo, bro. Yes, bro. Pero kani mga modernes. Kani modernes, bro, naani sulod sa simbahan karon. Mga Katoliko ni sa ibni mo man apay pare daw nga nagtundo nga walay Adan o iba. Mo na sila pinakamilan nga kaway sa simbahan. Aking basahin, 2 Tesalonica 2:10. I'm sorry. Ang anoy be, mo na ang gibayad. So, ang taong yawan on walhing na may gahom ni Satanas o mahimo siya maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat nga katingalahan. So, nililig na gikay, no? Dipayag. Ito ang sinulat ni San Pablo, ha? Bayan sa taong yawanon. Kinsa na sila, mo na ang mga tao nga pinakagilad na kaaway sa simbahan kanang giingon sa katong sa San Mateo, sa Ebanghelyo ng San Mateo chapter 10 verse 36. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang pagalaglagon kay wala man niya dawata ang guguma ang kawaturan na makaluwas unta kanila o kanila ang ginamit, ha. Ibig sabihin, ito ay patungkol sa mga tao na pinatamilan na kaaway sa simbahan. Dito sa uno na bulingkod sa simbahan, no? Musumadara. Musulod po na sila sa simbahan. Sa 4, 2 Tesalonica 2:4. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalabaw siya kanilang tanan o gani mosulod o molingkod siya sa templo sa Dios o moingon nga siya Dios. Ito ay nagpahayag sa mga taong yawanon. Tulad ng mga modernes na secretly nangaral sulod sa loob ng simbahan na walang totoong Adan o iba, walang totoong lunod. At nagsasabi pa rin sila na hindi totoong virgin si Mama Mary. Yan ang mga modernism. So sa ayon sa banal na kasulatan, malinaw na mayroong Adan, no? Malinaw, napakalinaw. At saka sa 1 Corinto 15:22, malinaw din na ipinahayag. Dibasahin, ha? Bago ko bumasa sa ating CCC, official teaching natin. Dito, malinaw na ipinahayag o maintindihan o ipinahayag ng Diyos ang patungkol sa una nating magulang na walang iba kundi si San Adan.
Okay. Si Sanadan ba ay nasa langit karon? Atong masahin niyan mga kapatid ha? Ang official teaching ng simbahan natin. 1 Corinto 15:22. Ito ang sinabi. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Malinaw. Sa anong parang tayo nahiusa ni Adan? Sa pamagitan ng salang panunundon. Kasi dahil sa salang panunundon, ang lahat ng tao ay mamamatay. Umayroon ng kamatayan ng tao at inisunod ko na, no? So, kaingon nga nang namatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, panahon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Ingon nga nang namatay kasi tungod sa ilang pagkahiusa ni Adan, kasi ang kamatayon bayad sa sala. Ating basahin ang Roma 5:12. Gingon din eh. Nakasulod sa kalibutan ng sala pinagi sa usa ka tawo, ang sala nagdala kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tao. So, ito ay nabayag sa paano tayo nahiusa ni Adan. Now, malinaw na totoo mayroong Adan. Napakalinaw. Pero anong sinasabi ng mga modernes at siya yung mga paganism na mga tao? Yung paganism, mga kapatid, yung mga tao na walang Diyos. Ang paganism derived from the name of the country before, no? Magitawag o Pagos, pero nawala na siya ron. Sa Pagos, ang mga tao nga nagpuyo, ang mga tao doon ay hindi naniniwala sa Diyos. Kahit ano lang ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya tinatawag silang, kaya kung mayroong taong hindi naniniwala ng Diyos ay tinatawag ng paganism. Yan, mga kapatid. Pagano, nakapagos, no? So, totoo na mayroong Adan, no? Malinaw na malinaw. So, ating basahin sa CCC na malinaw mga ipinahayag sa official teaching ba natin na mayroong Adan. Unang tao na walang iba kundi si San Adan. Tinsahin ha? Pang sulit ang ating pagturo, no? Ito ang sinabi. Okay, ito ha? First parents. Ito kung saan mayroong salitang first parents. Ito. Sa CCC paragraph 390. Okay. Sa 391, ito ang sinabi, behind the disobedient choice of our first parents. Napakalinaw. Sino ba sila? Si San Adan at saka si Santa Iba. Kasi mga kapatid, kailangan natin silang dalangin, kaya ang aking ginagamit San Adan at Santa Iba. Kasi ayon sa ating teaching, nandiyan na sila sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So malinaw, na kahit sa 392, sinasabi na we find a reflection of that rebellion in the temple's words to our first parents. So, mayroong first parents. So, totoo na mayroong Adan at Iba. Ayon sa official teaching ng simbahan, lalo na sa batayan ng ating official teaching na nakasulat sa banal na kasulatan. So, paano tayo maniniwala sa mga tao na mga modernes? So, mali-mali sila, no? Yan ang pagtungkol ni Adan. Now, according sa ating simbahan, nandyan na ba sila sa kaharian ng langit? Ating basahin ang CCC. CCC 1167. Kasi ang CCC, ibasa po na ako ni Goro, i-arrange po na ako, alphabetical na. So CCC, nakasunod na ba sa langit si San Adan at si Santa Iba? Atin basahin mga kapatid.
Pero ang nakalagay dito, si San Adan lang. Pero kahit sila ay unang tao, hindi pa itulog sa Diyos na sila ay maipirno. Kaya ating basahin na ang lahat ng kaluluwa sa mga tao before Christ ay pinuntahan ng Panginoon Sos at doon kanyang pinangaralan upang makapasok sa kanilang langit. Ating basahin na. Basahin ko yan sa Bible. So dito, sa 1167 ng paragraph sa CCC, Sunday is the preeminent day for the liturgical assembly. Pero dito tayo sa dulo. On Sunday, heaven and earth rejoiced and the whole universe was filled. Puno yun, no? With light, puno kaya. Naglipay sa araw ng linggo, tuwing ang ating Panginoon Sus ay nabuhay muli, ang kaharian ng langit at saka ang mundo ay nagmaya, naglipay, and the whole universe was filled with light. Blessed is Sunday, for on it will open the gates of paradise, so that Adam and all the exiles might enter it without fear. And all the exiles. So pati na si Santa Eva, nandyan na sila sa kaharian ng langit. Yan ay nangyari na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kasi nang nagkasala si Adan at si San Adan at si Santa Eva, nasirado ang langit. Atin basahin mga kapatid, ha? Pero baka malimutan po itong isa, no? Okay, aking basahin muna yan, no? Na nasirado ang langit ng si Adan at si Santa Eva ay nagkasala. Ang 13 ng Ebanghelyo ng San Juan. Ito ang sinabi. O wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni Adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ibig sabihin, ng Panginoong Hesus ay hindi pa nagkatawang tao, wala pang kaluluwa sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang lahat ng mga kaluluwa sa mga tao na nasa ilalim pa sa Old Testament ay hindi nakakapasok sa kaharian ng langit. Kaya tuwing ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli, pinuntahan niya ang lahat ng mga kaluluwa na nandoon sa isang lugar. Pero hindi yung mga nakasala ng malaki. Pero nandyan sila sa isang lugar. At yung mga kunti lang ang kasalanan ay dinala sa langit ng ating Panginoon Hesus. Atin basahin mga kapatid ang 1 Pedro 3:18-19. At yung gidala sa langit is mga bihag, basahon ko na. No? Okay. 1 Pedro 3:18 hanggang 19. At saka sa 4 hanggang 4:6. Ito sinabi, kaya si Kristo mismo namatay sa makausalamang tungkol sa atong mga sala. Ang matarong alam sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay sa imong mga tao, apan gibanaw imong nga espiritu. Og sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Ibig sabihin, kaluluwa ng mga nakulong. At sino ba sila mga kaluluwa na sinasabi rito, espiritu na nabilanggo o nakulong? Yung lahat ng kaluluwa sa lahat ng tao, mga propeta man o hindi, mga mabuting tao man o masama sa Old Testament, yan ang pinuntahan ng Panginoong Hesus. Pero hindi balikin sabihin niya na yung mga malaking makasalanan ay dinala sa langit. Pero ang simbahan ay hindi na nag-convince yan, baka dinala. Pero ang malinaw na pinayag yung medyo o ng mga malaking kasalanan. Now, bakit pinangaralan ng Panginoong Hesus ang mga kaluluwa na nakulong na tinatawag sa Christian religion na purgatorio upang sila ay mabuhay o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ating basahin ang 1 Pedro 4:6. Ito ang sinabi. Kini ang hinungdan nganong nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa nangamatay na yung nakulong.
nga gihukman sa buhi pa sila ingon nga ang tanan hukman gayon. Kini giwalay kanila aron sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila. Sa espirituhanong kahimtang mabuhi sila. Ano ba ibig sabihin niyan? Makakapasok sa karyan ng Diyos. Ay patay naman sila. Kini giwali kanila aron sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila. Ingon nga buhi ang Diyos. Ito ang kapatid. At ito ay ang purgatorio sa Christian religion. Sa Old Testament, tinatawag itong Sheol. Ang Sheol ay may dalawang ibig sabihin. Kalungan, no? Maaaring impyerno o maaaring purgatorio. Pero dito sa New Testament, dilinaw, iba ang purgatorio, iba ang impyerno. So yan, napakalinaw. So, si Sanadan ay at saka si Santa Eva at sa lahat ng mga propeta ay nasa langit na ngayon at sila ay nakapasok sa karyan ng langit nang ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay kasi iyan ang panahon na na-open muli ang mga pinto sa karyan ng langit. At dahil dyan, para silang mga bihag ng ating Panginoong Hesus, ating basahin ang Colosas 2:15 at sa Efeso 4:8. Ating basahin ang Efeso 4:8. Nang ang ating Panginoong Hesus ay bumalik sa kanyang kaharian, nagdala siyang daghang mga bihag at iyan ang mga kaluluwa na kanyang ipinangaralan na nakulong o nabilanggo. Ating basahin ha, Efeso 4:8. Ito ang sinabi. Kaya ang kasulatan nag-ingon ang kasulatan sa pagkayad niya ngadto sa kaitasan, nagdala siyang daghang mga bihag. Pagbalik sa Tumino, nagdala siyang daghang mga bihag. Mao na ni ang giingon. Ito na ang sinasabi sa 1 Pedro 4:6 at saka 1 Pedro 18 hanggang 19 na pinangaralan ng Panginoong Hesus. Nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. So, mabasa ng kung ano na gihatagan niya o gasa. No, gasa, no? So, sa Colosas 2:15, ating basahin. Ipinayag din na ang Panginoong Hesus nang siya bumalik sa kanyang kaharian, mayroon siyang dalang maraming bihag. At iyan ang mga kaluluwa sa Old Testament. Ito, 15. O pinagi sa iyang kamatayon sa cross pa, gibuntog ni Kristo ang mga hari o ang mga puno o mga punuan na espirituanon. Gipasundayag niya silang tanan pinagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag na nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Yan. So, malinaw, no? Na si Sanadan at saka Santa Eva ay nakakapasok sa langit at nangyari na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. So, okay. Balik tayo, no? Marami tayong ito ang naisipan ko kasi marami tayong sayang ng aking i-arrange na hindi ko ma-share sa inyo.